natin. Ang pangalan niya ay si Ate Norfina Asmawil. Si Ate Norfina Asmawil ay from Basilan po sa Mindanao sa atin sa Pilipinas. At siya daw po ngayon ay biglaan na lang binilhan daw ng ticket ng amo niya kaninang umaga at i-drop dito sa airport para para pauwiin sa Pilipinas. Okay, ate, kwento mo bakit kanila pinapauwi? Ganito sir, nagpapauwi ako sir sa tagal ko dito. Nagkasakit. Lahat ubo, sakit ng katawan, tapos itong kamay ko hindi ko to maiangat. Tapos yung mga paa ko, yung mga daliri ko, lumalabas yung dugo, yung parang nasa loob yung dugo, hindi lumalabas sa skin ko. Tapos ito hindi maiangat, itong kanan na to. Ayan, magang-maga pa nga, ate. Yan, namamaga yung kamay mo, Masakit ko to. Tapos sir, hanggang ilang beses na ako nagpadala sa hospital, hindi nila ako dinala. Dadalhin daw ako sa hospital pag sarili kong pera daw ang pambayad. Dahil siguro hindi ka pa nila binibilhan ng insurance. Tapos nagpa-medical ako, hindi nila ako minemedical. Tapos hanggang nagpa-uwi na ako, sabi ko uwi na ako dahil hindi ko na kaya magtrabaho. Nagkasakit ako, hindi nyo naman ako dinodoktor. Tapos kinuha pa nila yung sweldo ko, yung unang sweldo ko. Kasi 2 buwan pa ako dito Yung unang sweldo ko noong November, kinuha pa nila. Yan. So, Tapos hindi nila ako, Ayan. kasi nung nasa Pilipinas pa ako sa agency, pinadalhan nila ako ng 500 real. Kaya ang binigay na lang nila sa akin is 1,000. Tapos may sobra dahil 27 ako dumating dito, binigyan nila ako ng 200. So bali ilang buwan ka pa lang dito sa Saudi, ate? 2 buwan pa. 2 buwan ka pa lang dito sa Saudi, pero yung 2 buwan na yun pinapasahod ka naman. Hindi po, yung ngayon hindi binigay. Ayan, hiningi so ngayon anong nangyari? Bakit alam mo ba na uuwi ka sa Pilipinas ngayon? Hindi po. Alam Bakit ko lang, paano mo nalaman na pauwi ka na ng Pilipinas? naglilinis po ako sa kusina kanina, tapos sabi ng amo ko babae, nag-translate siya sa cellphone, Arabic mula To hanggang English, Tagalog. Tagalog. Tapos sabi niya, magbihis ka, halika, kasama ako, titingnan ko lahat. Pati ba naman mga kagamitan ko, mga ano ko. So ibig sabihin kinalkal ang mga personal na gamit mo sa kwarto, ate. Lahat po. Pati yung mga plastic cellophane, kahit yung mga maliliit na kinakalkal po. Pati yung habonera ko, ino-open pa. Hanggang nakaabaya na po ako. Habonera yung lagayan ng sabon? Opo. Okay. Tapos, kasi sariling akin yun mula Pinas. Tapos, pati yung mga pera binigay ng nanay niya, 200, relo, yung sinasabi nila tasbi, kinuha niya ulit po, pati lahat-lahat. So lahat ng mga iniregalo ng nanay niya, kinuha, tas yung sahod mo hindi ibinigay, tas may pera kang 500 na bigay ng nanay ng amo mo, 200 po. o 200, tas tinangay din nila. Opo. So ibig sabihin nandito ka sa airport, ni isang kusing wala kang dalang pera, ate. Wala, may natira akong pera po yung sa sweldo ko dati, 600. Okay, wag mo nang pakita, ate. Sige. 650 Okay. real kasi 1,000 1,150 po kanina. Kinuha ng amo ko Yung babae. 500. 500 sa bahay. Okay, so Tapos hiningi ko yung sweldo ko ngayon, hindi binigay ni Baba. ngayon, mga kalakwatsyera at lakwatsyera, actually may nakasama tayo sa isang ate pauwi naman ng Pilipinas. Ayan. Itong si ate Norfina, si ate Fina, nakita natin siya kanina dito sa airport. Yun nga, mangyak-yak, nagtatanong sa akin, hindi niya alam kung saan pupunta. Kasi nga, binilhan ng ticket, biglaan na lang binilhan ng ticket ng amo. Tapos, pauwi, 2 months pa lang siya dito. Kasi, tinangay pa yung ibang mga gamit niya. Ngayon, ate, ang tanong, may tanong ako. Pinaalam mo ba sa agency mo sa Pilipinas ang nangyayari sa'yo? Pinaalam ko sa agency ko sa Pilipinas na nagkasakit ako dito. Nag-WhatsApp po ako sa dati kong agency. Tapos sabi niya lang, kumain ka te, ganyan. Hindi niya tapos hanggang nag-call ako, ma'am, tulungan niyo ko ma'am, kailangan ko makauwi. Kailangan nyo mabigyan ng kapalit ako dito. Hindi ko na kaya ma'am, kahit may sakit ako, pinapatrabaho ako ng aking amo.
pinapagalitan ako pag hindi ako bumangon kahit may sakit ako. So, ma'am, anong pangalan po ng agency niyo sa Pilipinas? Green World Agency po. Nasa Green World Agency sa Malate? Makati po. Sa Makati, Green World Agency po. Oh. Shoutout po sa Green World Agency. Isa pong dineploy ninyo na OFW dito sa Saudi Arabia, hindi nakaranas ng hindi magandang trato galing sa kanyang mga amo, tsaka bigla na lang pinauwi. Okay lang sana kasi gusto naman ni ate na umuwi na talaga sa Pilipinas. Ang problema, hindi binigyan ng sahod tapos tinangay pa yung perang natitira sa kanya. Kumusta naman? Tapos ang ticket niya hanggang Manila lang. Uuwi po ng Basilan itong si ate. Mag-airplane pa po. Mag-airplane pa siya Tapos from Manila to magbarko Basilan. Magbarko pa. So how's that? How can she possibly survive because of itong ganitong maltreatment? So shoutout po sa ating mga government agencies diyan. No? Shoutout kay Arnel Ignacio. So tinag po kita, sir. Patulong naman po. Tsaka si DJ Surdo. DJ, tinag din kita, pasuyo din naman, patulong natin tong tao pag uwi sa Pilipinas, sana may makatulong sa kanya. Po sa Manila dahil wala akong pamasahe. Wala siyang, grabe. So, ang pwede lang nating may tulong ito, binigyan natin ng konting pagkain, tsaka inabutan natin ng konting cash para kahit pa paano, pagdating niya ng Maynila, kung sakaling bibili man siya ng ticket, meron siyang may bigay. So ate, sa mga nanonood ngayon, ano yung panawagan mo kung sakali baka gusto mong humingi ng tulong sa kanila na Sana po matulungan ako pagdating ko sa Manila po. Kahit konti lang po, kahit magkano lang po. Dahil yung amo ko hindi niya binigay yung aking sweldo. Hiningi ko na ngayon. Hindi binigay. okay, so ayun, so sa mga kalakwatsyera at lakwatsera po natin na nanonood ngayon, so kung meron po kayong capacity na makatulong kay Ate Fina, paki-message nyo lang po siya sa kanyang Facebook account. Ang Facebook account po niya ay Fina Adam. Fina Adam. So yun po yung Facebook niya, at saka baka sakali mag-contact kami, makuha ko yung contact number niya sa Philippines kasi as of now wala pa siyang mobile cellphone number po rin sa Pinas. Although meron dati, kaya lang hindi na niya ma-open at hindi niya alam kung paano grabe. May number ako dito, sir. Siguro magagamit na ito pagdating doon. Baka hindi ko Nakalagin ba yan? Opo, naka-register. Kasi 2 months pa po ako dito. Naka-register. Fina Adams. Wala, hindi kita ma-search, ate. Pati nga nung pinakita mo kaninang profile mo. Ayan. Ito po yung full name po niya para sa mga gustong tumulong. Ayan po. Norfina Asmawil. Ayan. Norfina Asmawil. Ayan po siya. So, ito po yung account niya sa Facebook. Pag makita niya, ito po yung itsura ng profile niya. Rufina Adam ang nakalagay dito sa Facebook niya. Tsaka WhatsApp ba to? Facebook? WhatsApp yan, sir. Pero yan ang profile ko sa Facebook. Ito yung profile picture mo. Pero ano yung account name mo sa Facebook, ate? Fina Adam po. Fina Adam. Hindi man namin ma-search. Baka naka-private ka. I-open mo nga, ate, yung Facebook account mo. Tapos, Hindi ko alam kung internet. kumonekta ka sa internet ko, ate. Sige, wifi, kumonekta ka sa akin. Para kasi pag may mga gustong mag-communicate sa kanya, may gustong mag-message. Ito po, sa Jomer. Open natin ang hotspot para maka-connect si ate. Yan, sa mga nanonood po, ito yung mga gustong, baka gusto nyo. Wala rin lang alam. Wala sila. Magugulat pa ang pamilya mo niyan. Pero alam nila na papauwi na ako kasi ilang buwan na, ilang araw na, ilang linggo na. Na nahihirapan ka na talaga. Okay. Pero itong amo ko nag-surprise lang. Biglaan naman. Ay, mali itong na-open ko na account mo, ate. Yung isa, sige. Ayan, kawawa naman po si ate. So, ito po.
Ayan, sige, open mo ate. Ma-search mo ba ate? Fina Adam. Ay, ito na. Ay, ayun. Ika. So, ito po yung account po niya. Fina Adam. Okay? So, ate, add kita para ma-communicate kita ha. Yan. So, inad na kita ate. Ang pangalan ko sa Facebook ay Lakwachero Riyadh OFW. Yan. So, sa mga gustong tumulong po kay ate, syempre of course, pakapala na ng mukha, ang kailangan po niya ay financial aid po, financial na tulong dahil biglaan siyang binilhan ng ticket niya, dinampot sa bahay, kinalkal ang lahat ng gamit niya, halos hubaran siya ng amo niyang babae para i-check kung meron siyang inuwi dahil iniisip na baka nagnakaw pa siya. Pagkatapos yung natitirang pera niyang 500 riyal na itatabi niya, na isusubi niya, ay kinuha pa ng amo niyang babae. And then eventually, kinaladkad na lang papunta dito sa airport. Dito sa King Khalid International Airport, pauwi ng Pilipinas. Yes po. Ang problema pa kay ate, pagdating pa sa Manila, kailangan pa niyang bumili ng ticket papuntang Basilan at saka magbabarko pa. So, napakamasalimuot na karanasan ang ating nasaksihan ngayon. Nakakalungkot na sa panahon pa naman ng itong mga holiday seasons, tapos ganyan pa ang mangyayari kay ate. So shoutout po sa ating mga kinaukulan sa Pilipinas. Ate, pagdating sa Pilipinas, punta ka agad sa OWA desk, help desk sa airport natin sa NAIA. Meron po tayong OWA help desk doon. Punta ka agad doon at humingi ka ng tulong. Ikwento mo kung ano yung mga nangyari sa iyo. Okay, ate? Yan po. So ngayon medyo depressing naman. Ika-cut muna natin tong live natin mga kalakwatsyera at lakwatsera para pakainin muna natin si ate. Okay? Sige po. Maraming salamat po. So paki-share po ang ating live na to para makaabot sa mga kinaukulan. So alam ko pakita natin ang power ng social media ngayon. Paki-share po natin para makaabot. Senator Raffy Tulfo, makarating kay Arnel Ignacio ang ating at syempre pwede ko ring itag pala kaibigan ko, may konting connection naman tayo sa ating labor attaché dito kay Labaton, Sir Labaton, shout